puti o butiking tao? Yan ang tanong ng mga residente sa sulok Davao del Sur. Sa tingin ko parang putik eh. Sa kanya ko lang po nakita yung ganong talent na umakyat ng puno ng niyog tsaka pabaliktad pababa. Kung magkamali, sigurado, bali. Bakit ka ba may mga taong hayop sa galing sa ibang bagay? Paalala sa mga manonood, huwag niyong gagayahin ito. Ano po ang pinakamataas na punong napanik po ninyong bata po? Aratiris. Aratiris? Yes. Malambot po ang tangkay nun, nababali yun, kinaulo. Payatot pa ako ng araw na yun. Ano po ang pinakamataas? Ito yung puno na yan. Kay Mito po yan, di ba? Ayun, Mito po. Kaya niyo po panikin yan. Sa ngayon, parang di po. Kaya niyo pong babayin niya ng pabaliktad. Try ko po. Dito sa Davao del Sur, natagpuan namin ang lalaking bumabaliktad-baliktad pa sa puno. Ang video niya umakyat na rin ang halos 2.2 million views. Happy ko nga marami ang nanonood sa akin noon. Ganito ang gawin ko, maglaro-laro ako ng sakasaka ng puno ng niyog. Binigyan ako nila ng pera kahit konti lang para pang gasolina ng motor. Ang mga taong mahusay umakyat ng puno ay kadalasang may mahusay na balance, malakas na upper body strength at mataas na level ng spatial awareness, katulad ng mga parkour athletes at rock climbers. Ayon sa ilang pag-aaral, ang pag-akyat sa puno ay hindi lang pisikal na kakayahan, kundi nagpapatalas din ng utak. Nakakatulong ito sa coordination, memory at decision-making dahil kailangan ng mabilis at tamang desisyon sa bawat galaw habang nasa taas. Daghan kay kag Kuya Kim! Masabing mas mahirap umakyat sa puno ng niyog kumpara sa ibang puno dahil wala itong mga sanga na pwedeng tungtungan. Ang butiki kasi ay may microscopic hair-like features sa ilalim ng kanilang mga paa na tinatawag na sete. Ito ang dahilan kung bakit sila nakakakapit sa makikinis o patag na surface tulad ng dingding o kisame. Pero itong si Ador, ano kaya ang sikreto? Bata pa ako, ganito ang kabuhayan ko. Mangunguha ng bunga ng buko. Walang katakatakot, sir. Ang kwento ni Ador, enjoy pangaraw siya kapag ginagawa niya ito. Parang exercise lang yan para yung katawan ko hindi na dili maghina. Para palagi malakas. Sa araw na to, hindi lang aakyat ng puno ng niyog si Ador. Oh ha? Grabing core strength naman yan, Ador. But wait, there's more. Buko kayo dyan? Oh, dinaan pa sa lubid. Ibang klase ka, Ador. Mahirap talaga ang kanyang ginagawa, no? Kasi akalain nyo naman pabaliktad siya pababa. No one can do that except him. Walang isinilang ako dito ng mundo, sir. Ngayon lang ako nakakita ng taong ganun ang ginagawa. Sa tagal ng ginagawa ni Ador ang skill niyang ito, ni minsan di raw siya na-aksidente. Paalala lang ako sa mga bata nga, huwag niyo akong tularin. Delikado. Pag tayo po ay nalaglag, pwede tayong mawala ng malay, pwede natin ikamatay ito. Agad-agad po tayong pumunta sa eksperto, sa mga doktor para magawa ng mga laboratory exam at tayo ay ma-observe. Dahil may mga ugat pong maliliit sa utak natin na pwedeng pumutok na dahan-dahan na hindi agad magmamanifesto. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Umakyat ng puno ay hindi biro. Kahit sanay at may sapat na ensayo. Iba yung pag-iingat pa rin para hindi tayo bumagsak na parang isang buko. Ang dami mong alam, Kuya Kim!